Ma'am, kumamarapatin po lamang ninyo ha. Kasi ho nung una, sariwa pa 'no, ang balitang ito at naghahanap pa po nga ang mga kaanak nitong mga nawawalang sabongero, meron na pong mga attempt ng areglo. Na ibalita na din po namin yun, may mga panayam din po kami na sinasabi nga nila may mga pumapagitna ano para umareglo. Kayo ho, sa panig po nitong si Ricardo, meron na ho bang lumapit din sa inyo sa areglo nito? May mga nagpapaabot ng mensahe na gustong maareglo, pero sa amin kasi sa aming magkakapatid at sa magulang namin, walang hindi mo pwedeng, hindi namin kayang atimin na magpapabayad kami para makuha yung hustisya eh. Parang hindi po namin kaya yun eh. Na tatanggap kami ng pera para lang mapatahimik kami. Buhay kasing nawala, so wala siyang, no amount of money can compensate the loss of our brother. Lalo na dun sa nanay ko Mm. na hanggang ngayon na hirap, kasakit na lalo ng kakahanap at kakaantay ng justice para lamang sa kapatid ko po. Opo, hindi naman po sa ano 'no, sa anuman pero yung po bang ano po 'no, pag-desist po o pag-atras sa kaso nitong kinakasama ng inyong kapatid, ano daw ho ang dahilan nun? Ang dahilan niyo ho ay para maka-move on na raw sila. Medyo natatakot na raw sila. Mm. So, yun ho naging dahilan nila sa pag-atras po doon sa kaso. Opo. Sa ito pong namamagitan ng areglo, so kung may umaareglo, may nasa likod nitong areglong ito. Meron bang binanggit? Yung bang areglo po ay usapin ng pera at sino magbabayad ng pera? Ayun ho ang malaking tanong natin diyan. Bakit niya inaareglo, di ba? Sa case number 1 doon, doon kila Mr. Inonogo, nabalitaan namin at nung nakausap namin tong alias Totoy na nagbayad daw ho ng 50 million doon sa case number 1. So, hindi namin ho alam, ayun lamang ay kwento, but si alias Totoy ho, mismo sa group namin, minsan kaming na karoon ng interview via phone pad, sinabi niya na tinanggap yung 50 million. So, ang tanong nga namin ho ay bakit niya ina-arrest? Si Elias Totoy Para po, sa opo, si Elias Totoy po nakaharap niyo mismo o sa pamamagitan lang po ng telepono o Facebook o ano man pong pamamaraan? ah, via phone patch lang ho, hindi pa ho namin nakakaharap siya. Opo, opo. At si Elias Totoy po, so far, nang nakausap po ninyo, no, sa phone patch, ano ho ang m- mga salita niya na nakapagbibigay sa inyo ng pag-asa? Meron ba siyang mga maaari ninyong pagkatiwalaan talaga na impormasyon na totoo? I think ang pinanghahawakan ho namin sa kanya kasi na nakita naman natin sa social media, meron siyang kopya nung video ng kapatid ko na nakapiring, naka-restrain yung kamay, alam niyo parang ini-interrogate siya, and then sinabi naman niya nung pagkakuha ng kapatid namin, pagkadala sa sakyan, inikat-ikot lang, and then yun na nga, pinatay, and then itinapon dito sa Taal Lake. At nagbanggit nga siya ng lugar malapit sa Albatangan. So, yung detalye na yun at saka yung picture na yun ay malaking bagay eh. Kasi isa siyang malaking proof, lalong-lalo na yung itsura na yun. Alam mo hindi niya gusto yung ginagawa sa kanya. So, malaking bagay yung para sa amin at sa aming mga kasamahan. Mm. So, Malaman na mm. talagang totoo yung nawala yung kapatid namin at meron talagang dugo.